Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na ating napakinggan, Stepping in the Light. Yan. Blessed morning mga kapatid. Ngayong umaga ay balikan natin ang isang tagpo na nagpapakita ng dalawang larawan ng pagiging isang mananampalataya. Isang handang ibigay ang kanyang panahon sa paglilingkod at isang handang ilaan ang kanyang panahon sa pakikinig ng mga aral ni Kristo. Tayo ay manalangin. Aming Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa oras na ito na muli namin mapakinggan ang iyong salita, O Diyos. Dalangin namin na ikaw ang siyang manguna sa oras na ito. Ibukas mo ang aming mga puso at mga isipan sa pakikinig ng mensahe ng buhay, O Diyos. At ganun din, itago mo ko sa iyong likuran, O Diyos, at ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kasi nawa ako ng banal na Espiritu, sa gayon, ang mensahe na aming mapapakinggan ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Matapos ang aral ni Jesus patungkol sa mabuting Samaritano, na yun yung message natin na nakaraang linggo, siya ay nagtungo sa isang nayon. Ito marahil ay sa Betania. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang magkakapatid na sina Lazaro, Martha, at si Maria, na malapit na kaibigan ni Jesus, ayon sa Ebanghelyo ni Juan. Sa pagdating ni Jesus, siya ay malugod na tinanggap sa tahanan ni Martha, na nagpapakita ng kanilang mabuting pakikitungo or ng kanilang hospitality. Bagamat hindi malinaw kung paanong nakilala na magkakapatid si Jesus o kung kailan sila naging tagasunod ni Jesus. Ang kanilang hospitality ay nagpapakita lamang ng kanilang pagiging bukas at sa pagtanggap at pakikinig kay Jesus at sa kanyang mga salita. Sa mga sumunod na tagpo, si Maria na kapatid ni Martha ay naupo sa paanan ni Jesus upang makinig sa kanyang mga itinuturo. Samantalang si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Hindi ito nalalayo sa ating mga experience, sa ating mga tahanan, Kapag may dumating na mga bisita, mayroong abalang-abala sa paglilinis, sa pag-aayos sa tahanan. Diba? Sa gayon, kapag dumating yung bisita, ay maabutan na maayos at malinis yung bahay. Diba? Sabi, wow, ang ganda naman ng bahay ni Kumare, ang linis-linis at ang ayos-ayos. Mayroon din namang abala sa paghahanda ng pagkain at inumin para sa mga bisita. Diba? Kape ka muna, mag-juice ka muna, magmerienda ka muna. Katulad ito ni Martha. Gayon din naman, meron namang mga abala sa pakikinig ng kwento ng kanilang bisita, katulad ni Maria. Magkakaibang mga gampanin, ngunit isang mensahe na nais na iparating sa bawat isa sa atin. Ang mga ito ay ating ginagawa upang maipakita natin sa ating mga bisita ang ating pagpapahalaga para sa kanila. At sa ating passage, ang bisita na ito ay si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sa pagpapatuloy, habang abala si Maria sa pakikinig kay Jesus, si Martha ay lumapit at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako, sabi ni Martha. Aminin natin, nakaka-relate tayo kay Martha. Kapag yung kapatid natin or yung mga kasama natin sa bahay ay walang ginagawa, samantalang tayo ay kilos ng kilos sa bahay. Diba? Madalas lagi pa tayong inuutusan. Gayunpaman, ang sinabi na ito ni Martha ay nagpapakita rin ng kanyang pagkilala sa autoridad ni Jesus at gayon din ang kanyang mataas na paggalang bilang isang guro at Panginoon. Ngunit sa sumunod na talata, siya ay sinabihan ni Jesus,
Marta, Marta, nababalisa at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan, sabi ni Jesus kay Marta. Kung ating babalikan, hindi lamang si Jesus ang kanilang tinanggap sa kanilang tahanan. Sabi sa verse 38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Maria. Hindi lamang si Jesus yung tinanggap nila Maria sa kanilang tahanan, kundi maging yung mga alagad. Isipin ninyo kung pagkain ang inihahanda ni Maria, ni Marta, ay talagang magiging abala. Diba? Magiging abala ka na halos hindi ka na magkanda o gaga. Diba? Kasi ang dami mong kailangan ihanda ng pagkain, 'di ba? Kasi ang dami mong bisita. Ngunit kaya naman nauunawaan natin kung bakit gayon na lamang ang nasabi ni Martha, na ang dami-dami ko nang ginagawa dito tapos ikaw nandiyan ka lang nakaupo, ganyan. Ngunit tulad ng sinabi ni Jesus, iisa lamang ang kailangan. Masyadong itinuon ni Martha ang kanyang atensyon sa paghahanda. At ang kaabalahan niyang ito ang naglalayo sa kanya sa iisang pinakakailangan niyang gawin. Ano ang iisang kailangan na iyon ayon kay Jesus? Ang kasagutan ay matatagpuan sa sumunod pang sinabi niya. Sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang iisang kailangan na tinutukoy ni Jesus ay ang ating pakikinig sa kanyang mga itinuturo. Pinili ni Maria ang maupo sa paanan ni Jesus at makinig sa lahat ng kanyang sinasabi. Dahil sa kanyang kaabalahan, ay nakaligtaan ni Martha ang pinakamahalagang bagay, ang pakikinig. Bagamat hindi mali ang ginawa ni Martha, in fact, napakaganda ng ipinakita niyang pakikitungo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Subalit, hindi ito ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa kanilang lugar at sa kanilang tahanan. Si Jesus ay dumating upang ipangaral, ipahayag ang mabuting balita at ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ngunit, ano ba ang nais na iparating sa atin ng ating passage sa umagang ito? Ito po ay maikling passage maikling mensahe lamang mga kapatid. Mula sa ating passage ay makikita natin sina Martha at Maria na sumasalamin sa atin bilang mga mananampalataya. Katulad ni Martha, maraming mga pagkakataon at mga sitwasyon ang pilit na sumusubok sa atin. Mga takot sa mga maaaring mangyari, pangamba para sa kinabukasan, at pagkabalisa sa mga pangangailangan. Diba? Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin na pagkasyahin yung ating kinikita, diba? Para sa pangangailangan ng ating pamilya. Diba? Doon pa lang sa kuryente, sa tubig, sa internet, tapos sa mga pagkain pa. Minsan naaligaga tayo kasi hindi natin alam kung paano siya pagkakasyahin. Yan. Ito yung pilit na naglilihis sa atin, naglilihis sa ating kaisipan at atensyon mula sa pinakamahalagang kailangan natin bilang mga mananampalataya. At dahil preoccupied or puno na yung ating pag-iisip ng mga problema at pagsubok na ating nararanasan sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho, sa iglesia, sa lipunan, at maging sa ating mga sarili, ay nalilimutan natin na mayroon tayong Diyos na maaari nating lapitan at tawagan. Nalilimutan natin na mayroon tayong Diyos na tapat na ating mapagkakatiwalaan upang kumilos sa ating mga buhay. Tulad ni Martha,
kung minsan tayo ay nababalisa, lalo na sa pag-iisip ng mga bagay na maaaring mangyari sa kasalukuyan. Diba? Iniisip natin, syempre, lalo na para sa ating mga magulang, iniisip natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Diba? Gusto natin na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya naman ginagawa natin ang lahat para maiprovide, maibigay lahat ng kanilang pangangailangan. Diba? Mula sa pag-aaral, sa pagkain. Diba? Dahil ayaw natin na sa kinabukasan ay mapariwara ang kanilang mga buhay. At ganun din, hindi tayo tumitigil sa pagtatrabaho para naman din sa ating pamilya. Lalo na sa panahon, maraming mga problema tayong maaaring pagdaanan na siyang nagdudulot sa atin upang mabalisa. Gayon din naman, kung minsan tayo ay nagiging abala, yan nga sa ating mga pagtatrabaho, kung minsan ay naisasantabi na natin ang ating pananambahan, hindi na tayo nakakapag-church, hindi na tayo nakaka-attend ng mga gawain sa simbahan. Halimbawa na lamang sa ating paghahanap buhay, yun katulad ng ating binanggit, upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya at upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Hindi naman natin maaaring pabayaan na lamang ang ating mga pamilya. Hindi mali ang mabalisa at maging alala or maging abala. Nauunawaan ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan at ang ating mga kalalagayan. Ngunit, sa ating pagharap sa mga pangamba, sa pagkabalisa, mga pagsubok at hamon sa ating mga buhay, ay huwag nating kalimutan na nariyan ng Diyos na maaari nating lapitan at tawagan. Huwag nating hayaan na tuluyan tayong ilayo ng ating kabalisahan at kaabalahan. Maging katulad tayo ni Maria, tayo ay lumapit sa paanan ng Diyos at manangan sa kanyang mayamang biyaya na nagmumula sa pakikinig at pagbubulay sa kanyang mga salita. May dumating man na mga pagsubok at suliranin, ay sikapin natin na ituon pa rin ang ating paningin kay Hesukristo at sa kanyang mga aral. Huwag nating hayaang alisin mula sa atin ang ating kabalisahan, ng ating mga kabalisahan at kaabalahan ang ating pag-asa, ang ating kagalakan at ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Tayo mga kapatid, sino tayo bilang mga mananampalataya? Tayo ba ay tulad ni Martha o tayo ba ay katulad ni Maria? Ito ang mensahe ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.